Gabi, nababalot ng dilim ang buong paligid. Palinga-linga si Bella. Mag-isa na lang kasi siya naglalakad pauwi mula sa trabaho. Wala na siyang masakyan ng ganong oras. Mag-iisang buwan na siya sa dorm na nasa loob ng Magenta Village, pero hindi pa rin siya masanay-sanay sa pag-uwi kahit palaging sinasabi ng guard na kapag nakapasok na siya sa loob ng village ay safe na siya at wala na siyang dapat alalahanin dahil ang mga taga-village ay tahimik lang daw na namumuhay. Ngunit ang gabing iyon, habang naglalakad siya, ay bigla na lang siyang natigilan. Nagtaka dahil ang mga residente ay isa-isang naglalabasan sa kani-kanilang mga tahanan at lahat sila ay walang ulo. Nanindig ang mga balahibo ni Bella. Nagsisigaw siya at kumaripas ng takbo patungo sa guardhouse. Ngunit pagdating doon, ay kayo na lang ang panghilakbot niya dahil maging ang gwardya ay wala na ring ulo. Tumili na lang siya ng tumili hanggang sa magising siya. Inabutan siya ng tubig ng kaibigan niya sa dorm na si Selena. Inusisa siya sa napanaginipan niya. Hindi naman niya yun ikinaila. Pagtatapat pa ni Bella, hindi niya alam kung bakit ilang gabi na niya napapanaginipan ang ganun. Bakit ang lahat ng tao sa village ay walang ulo? Hindi rin masagot ng kaibigan niya ang tanong niya, kaya sinabihan na lang siya na magdasal bago matulog. Inayos na ni Bella ang sarili. Kahit ayaw pa sana niyang kumilos, ay kailangan niyang gawin dahil iyon ang routine niya. Gigising ng maaga para pumasok sa eskwela. Nasa unang taon na siya ng kolehiyo. After school, ay didiretso naman sa fast food para sa part-time job. Hindi man sila magkasabay sa pag-uwi, pero magkasabay naman sila ni Selena sa pagpasok. Paglabas nila ng dorm, napahinto sa paghakbang si Bella. Tinanong siya ni Selena kung may nakalimutan ba siya. Umiling siya at luminga sa paligid. Napalunok si Bella, namutla at tinanong ang kaibigan kung nasa loob ba sila ng panaginip o ano. Natawa si Selena at sinabing gising na gising sila. Pero nag-alala ito sa itsura niya, kaya tinanong siya kung anong nangyayari. Sa nauutal na pagsasalita ay sinabi ni Bella na ang panaginip niya ay nagkatotoo. Ang mga tao sa village ay nakikita niya ngayon ng mga walang ulo. Hindi maiwasan ni Selena na matakot sa sinabi niya. Inaya na siya nitong umalis dahil baka raw hindi lang maganda ang gising niya, kaya namamalikmata siya. Pero iginiit niya na malinaw ang nakikita niya. Sa tingin niya ay sa iyong masamang pangitain para sa mga taga-village. Baka may mangyayari hindi maganda sa kanila, kaya kailangan niya silang sabihan. Hindi naman pumayag si Selena. Nag-alala siya na baka pagtawanan lang ang kaibigan niya at isipin pang nasisiraan ng bait. Ang kaso, hindi ito nagpapigil sa kanya. Isa-isa ngang nilapitan ni Bella ang bawat tao sa village na nakita niyang walang ulo. Binalaan, sinabi niya ang mga dapat nilang gawin para makontra ang masamang pangitain tulad ng pagbaliktad ng damit, pagbulong sa halaman at tinangkari niya silang sampalin pero hindi niya nagawa dahil pinigilan siya ng mga ito. Tinawanan ang inakto niya. Paano raw mangyayari na lahat sila ay walang ulo? Ang ginawa pa nga ng iba ay sinabihan siyang may ulo pero walang utak. Ang isang lalaki naman ay nagsabi na meron siyang ulo. Dalawa pa nga at ang isa ay nasa ibaba, sabay tawa ng malakas. Ang matatanda naman sa village ay hindi rin naniwala at pinayuhan pa siya na huwag magpapalipas ng gutom. At lalong huwag gagamit ng ipinagbabawal. Hindi na nakatiis si Selena. Hinila niya ang kaibigan papalayo sa mga tao. Walang nagawa si Bella kundi lumabas ng village pero hindi muna siya pumasok. Nagpasama siya sa kaibigan na dumaan muna sila sa simbahan para ipagdasal ang mga taga-village. Dahil sa nakita niya kanina ay buong araw siyang tulala. Sa klase maging sa trabaho ay wala siya sa focus. Kaya ilang beses siya napagalitan ng prof nila at ng visor. Pauwi na siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Selena. Sinabihan siya na huwag nang tumuloy sa dorm at magkita sila sa 24 hours coffee shop na tinatambayan nila dati. Pero hindi siya dumiretso doon. Ang balak niya ay umuwi muna sa dorm para maligo dahil pawisan na siya. Pagdating niya sa gate pa lang ng village, nagimbal siya nang madatnan ang malaking sunog na tumutupok magmula sa bukana papasok sa loob. Nagtaka rin siya kung bakit wala pa mga bombero o anumang rescue. Ang tanging nakita niya ay ang isang babae na nasa edad 30 mahigit, nakaitim ng damit, nasa bukana ng village at humahalakhak habang pinapanood ang nasusunog na mga bahay doon. Lakas loob niya itong nilapitan.
Tila inaasahan naman na siya ng babae at sinabing magpasalamat na lang at wala siya roon, pati ang kaibigan niya. Buong pagtataka ni Bella sa sinabi ng babae na tila kilala siya at ang kaibigan niya. Naguguluhan din siya sa pagsasaya nito habang pinapanood ang nasusunog na village. Magtatanong pa sana siya pero ito na mismo ang kusang nagpakilala sa sarili. Siya raw si Bettina, kasambahay sa isa sa mga bahay sa loob ng Magenta Village. Minaltrato siya ng mga amo niyang mag-asawang negosyante. Hindi pinapasahod, kinukulong sa bahay at nasasaktan pa. Kaya naman, nang makakita siya ng pagkakataon na makatakas, ay sinamantala niya. Tumalon siya sa bakod, humingi ng tulong sa mga unang tao sa village na nakasalubong niya. Ang akala niya ay tutulungan siya, pero sa halip ay sapilitan siyang kinaladkad sa madilim na bahagi ng village at pinagsamantalahan ng 4 na lalaki. Muntik na nga siyang mapatay, pero hindi pa rin siya sumuko. Nang magawa pa rin niyang makabangon mula sa pagkakalugmok sa damuhan, ay naglakad siya ng paika-ika at kumatok sa mga saradong bahay, ngunit isa man sa kanila ay walang nagbukas ng pinto para sa kanya. Muli siya naglakad patungo sa guardhouse at umasa na hindi siya bibiguin ng guard doon. Ngunit sa harip na tulungan ay pinagdudahan pa siyang gumawa ng masama sa amo niya kaya siya ginanon. Baka raw pinagnakawan niya. Hinold pa siya ng guard para tawagan ng amo niya pero tumakas na siya. Tumingin si Bettina kay Bella. Ayaw na raw sana niyang gamitin ang mahikang itim pero binabagabag siya ng nangyari sa kanya at ang paghihiganti lang ang magbibigay sa kanya ng katahimikan. Kaya naman sinunog niya ang buong village sa pamamagitan ng itim na mahika. Nagsalita rin si Bella. Hindi naman daw siguro lahat ng taga-village ay masamang tao gaya ng iniisip niya. Nagkataon lang na natupat siya sa masasama. Paano na raw ang mga inosenteng nakatira ron? Kaya ng mga bata. Humugot ng malalim na paghinga ang babae at sinabing mga anghel ang mga bata at mas mabuti kung doon na lang sila sa langit kaysa lumaki sa makasalanang lupa. Nagmakaawa si Bella na ihinto ni Bettina ang ginagawang pagtupok sa buong village. Tatawag daw siya ng bumbero. Pero sinabi ng babae na walang magagawa ang mga bumbero dahil ang sunog ay walang ibang nakakakita kundi siya at si Bella na may third eye. Sa paningin ng karaniwang tao, ang village ay mananatiling nakatayo. Ngunit ang mga tao ron ay maglalaho dahil sa sunog. Nang walang nakakaalam ng tunay na nangyari sa kanila, magiging mga abo sila nasasama sa maruming hangin. Pagkasabi ay sinundan iyon ng makapanindig balahibong pagtawa ni Bettina. Tumingin si Bella kay Bettina dahil sa makahulugan niyang pagtingin, kaya napahinto sa paghalakak ang babae at tinanong kung bakit ganun ang tingin niya rito. Isang palais si pangiti ang tanging itinugo ni Bella at sa kawalang lingon likod na naglakad palayo sa babae. Napakunot naman ang noo ni Bettina. Susundan sana niya sa paglalakad si Bella nang isang truck na nawalan ng preno ang bumangga sa kanya na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sakalang lumingon si Bella. Nakita niya kasi na wala ring ulo si Bettina kanina kaya alam na niya ang mangyayari rito. Naawa siya sa kinahantungan nito ngunit hindi rin naman naging patas ang ginawa nitong paghiganti kaya yun ang sinapit. Hello, Selena. Paki-order na yung paborito kong kape. Papunta na ako dyan.